Mga bida, bago tayo magsimula ay gusto ko munang ihayag sa inyo na ang karugtong ng chapter 583 na ito ay wala, at ang gulo na ng kwento, kaya naman gusto ko sanang malaman sa inyo na kung itutuloy pa ba natin ito dahil kahit ako ay nawala sa kwento na ito. At maaari nyo ding tignan ng chapter 583 hanggang chapter 584 upang malaman nyo din, mangyaring mag-comment kayo para alam ko kung itutuloy pa ba natin ito o lipat na tayo sa basura nating bida at sa trinidor nating bida. Sa mga nagdaang kabanata ay biglang lumiwanag ang mata ng rebulto, sinyalas na buhay ito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata sa bulwagan ng mga Supreme ay dumating si Jinlong na kung saan iminungkahi niya na siya na ang bahala sa lahat. Pinayuhan naman siya ng elder na kung hindi ba natatakot si Jinlong sa sandaling pagbalik ni Supreme Yunfei. Sumagot lang naman si Jinlong na kung sakaling siya ay babalik ay natural lang na isusuko niya ang posisyong ito. Sa sinabi ni Jinlong ay sinabihan siya ni elder na dahil ikaw, Jinlong, ay handang pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon, hahayaan kong gawin mo ito. At wala akong pagtutol. Sa hindi pagtutol ni elder ay agad niyang tinanong ang lahat na kung may tumututol ba sa kanya. Hindi naman nagsalita ang ibang mga Supreme sa kanyang gustong gawin habang naiinis naman ang isa sa kanyang katangahan. Dahil sa walang may tumutol ay sinabi na ng elder na kung ganon, sa hinaharap ay uunahin natin ang Golden Dragon. Supreme Golden Dragon, dahil ikaw ang namamahala sa mga mahahalagang gawain, bakit hindi ka muna makipagkita sa Supreme Master ng Physical Cultivation? Mayabang namang sinabi ni Jinlong na kung ano naman ang ikinatatakot nyo dito. Matapos nilang mag-usap ay agad na siyang umalis upang makipagkita kay Xiao Chen. Na kahit ang ibang mga Supreme ay agad na ding umalis. Nang makaalis ang lahat maliban kay Elder ay agad na lumabas ang kataas-taasang apoy. At natatawa niyang sinabi na ang tanga talaga ng Golden Dragon. Iminungkahi naman ng Elder na kung gusto niyang mahuli ang limelight ay hayaan natin siya. Kailangan lang natin ay maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Dagdag pa ng elder na kung mananatiling malakas at dominante ang Supreme Body Cultivator, natural na igagalang siya. Ngunit kung hindi ay siguradong hindi maganda ang kahihinatnan niya. Sa mga iminungkahi ng elder ay napangiti na lamang ang kataas-taasang apoy dahil alam niyang kapag nagkamali si Supreme Golden Dragon, ay siguradong hindi siya bibigyan ng awan ng Supreme Master Cultivation. Sa kabilang banda naman ay nakarating na sila Xiao Chen at Black sa Sword Realm Upper Mysterious Domain. Na ipinagtataka naman ni Black na kung bakit sila pumunta sa lugar na ito. Dahil sa kuryosidad ay agad niyang tinanong si Xiao Chen na kung saan ang lugar na kanilang pinuntahan. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ito ay ang kanyang palasyo sa mundo ng espada. Nang marinig ito ni Black ay nagulat siya dito kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na mayroon ka palang palasyo, bakit hindi sila agad pumunta dito. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na dahil kailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan noon, at ngayon na alam na ng lahat, natural lang na bumalik na ako sa palasyo. Agad naman na bumaba si Black dahil kakaiba ang kanyang nararamdaman sa lugar. Nasabi pa nga niya na ang lugar na ito ay puno ng spiritual na enerhiya, ito ay napakagandang lugar. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo, ang Sword Realm ay palaging itinuturing ang physical cultivation bilang isang mahusay na kaaway, at kailangan ng maraming pagsisikap upang magtayo ng isang palasyo sa Sword Realm noon. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap ay agad na silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na sila Xiao Chen sa kanyang palasyo. Nasabi pa nga niya habang nakangiti na mas mabuting manatili sa bahay. Sa labas naman ng palasyo ay makikita ang maraming tao at taos-pusong pagtanggap sa pagbabalik ng Supreme Cultivator habang dala-dala ng mga tao ang kanilang mga regalo. Nang makapasok sila Xiao Chen at Black sa palasyo, ay napansin ni Black ang maraming tao, kaya naman sinabi niya na ito ba ang pagtrato ng Supreme Cultivator. Nagmungkahi naman si Xiao Chen na tingnan mo, sa sandaling bumalik ako, lahat ay dumating upang marinig ang hangin. Dagdag pa ni Xiao Chen na kailangan na nating lumabas upang tignan, at kung tutuusin ay wala din naman tayong kasama. Napansin naman ng mga tao na lumabas na ang Supreme Cultivator. Kaya naman agad silang napatingin sa direksyon ni Xiao Chen habang pababa ito. Agad naman na nagbigay ng paggalang ang mga tao kay Xiao Chen habang ibinibigay ang kanilang mga regalo. Ngunit nagtataka naman si Xiao Chen na kung bakit ganito kababait ang mga tao, nasabi pa nga niya na may puso pa naman ako.
Sa kabila ng lahat ay may biglang nag-ulat na darating ang Golden Dragon Supreme Envoy. Nang marinig ito ng mga tao ay agad silang nagulat at nababalutan ng takot ang kanilang mukha. Kaya naman agad na tumayo ang mga tao habang bakas sa kanilang hitsura ang takot na kanilang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang sandali ay nagsitakbuhan na ang mga tao upang makalayo sa palasyo. Habang pinagmamasdan naman ni Xiao Chen ang mga tao ay nagtataka siya na kung bakit ganun na lamang ang takot ng mga tao sa Golden Dragon na ito. Nasabi na lang din ni Black na mukhang makapangyarihan ang Golden Dragon na ito dahil sa takot ng mga tao dito. Hindi maiwasan na magtaka ni Xiao Chen, nasabi pa nga niya na hindi pa niya naririnig ang pangalan na ito. Maya-maya pa makalipas din ang ilang sandali ay dumating na ang envoy ng Golden Dragon, at sa lakas ng kanilang pagdating ay nagkaroon ng bahagyang pagyanig sa lugar. Napansin naman ng dalawa si Xiao Chen kaya naman agad na silang nagtanong na kung siya ba ang Supreme Practitioner of Physical Cultivation. Hindi naman itinanggi ni Xiao Chen ang tanong ng dalawa at nakangiti niya itong kinumpirma. Nang makita naman ni Black ang ngiti ni Xiao Chen ay nasabi na lang ni Black na ang ngiting ito ay isang life and death at hindi mahuhulaan. Ibinato naman ng isa ang isang regalo mula sa Golden Dragon at sabay na sinabi nila na ito ang regalo mula sa Golden Dragon, gayon din, may mensahe ang Golden Dragon Supreme na nais iparating, na humihiling sa iyong pumunta kaagad sa Golden Dragon Valley at makilala ang bagong unang tao sa mundo. Sa kabastusang ginawa ng dalawa ay hindi naman nagpahalata si Xiao Chen na nagagalit, at nakangiti niyang tinanong ang dalawa na kung sino ang bagong unang tao sa mundo. Inihayag naman ng isa na Supreme Master of Physical Cultivation, ang Golden Dragon Venerable, ay pansamantalang kinuha ang posisyon ng Li Yunfei, namumuno sa kalangitan at lahat ng kaharian. Nagpanggap naman si Xiao Chen na naiintindihan niya ito at masaya siya dito. Agad naman na tumalikod ang dalawa habang bakas sa kanilang mukha ang malademonyong ngiti sa pag-aakalang madali lang nilang napakiusapan ang Supreme Cultivation. Tuwang-tuwa ang dalawa habang pinupuri ang kanilang mga sarili sa kanilang ginawa dahil napasunod nila ang Supreme Cultivation. Ngunit wala silang kaalam-alam na hindi na magtatagal ang kanilang mga buhay. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na kayong dalawa mangyari maghinti ng sandali. Tinanong naman ng isa kung ano ang maaari pa nilang maitulong sa Supreme Master ng Physical Cultivation. Mahinahon namang sinabi ni Xiao Chen sa kanila na isa lamang itong maliit na bagay, at mabilis lang din ito. Iniangat naman ni Xiao Chen ang kanyang kamay habang may seryosong ekspresyon. At agad na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang perpektong pamamaraan ng life and death at biglang bumugso ang nakakatakot na aura sa dalawa. At sa isang iglap ay naglaho ang dalawa na parang isang alikabok. Nakangiti namang tinanong ni Xiao Chen si Black na kung mabilis ba ang kanyang ginawa. Natatakot namang sinabi ni Black kay Xiao Chen na huwag niya itong gawin dahil kinikilabutan siya. Hindi naman pinansin ni Xiao Chen ang sinabi ni Black bagkus ay itinuon niya ang kanyang pansin sa Golden Dragon Valley. Nasabi pa nga niya na sa tingin ko ay hindi na kailangan ang pagkakaroon nitong Golden Dragon Valley. Makalipas ang ilang sandali ay nakasakay na sila Xiao Chen sa flying machine upang kumpirmahin ang Golden Dragon Valley. Nakangiti namang inihayag ni Black na sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagbigay ng mga lumilipad na magic tool, na mas malakas kaysa sa sirang gourd. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ngunit ang bilis ay bumagal ng husto. Nag-alala namang ipinaalala ni Black kay Xiao Chen na ang Golden Dragon Valley ay matatagpuan sa Zhou Heavenly Realm. At kung magmamadali tayong pupunta doon, ay maaring magkaroon ng sabuatan. Hindi naman ito itinanggi ni Xiao Chen dahil alam niya ang ganito ang kalalabasan dahil abnormal ang ugali ng Golden Dragon Supreme, karamihan ay sinadyang galitin ako at akitin na magtungo doon. Seryoso namang sinabi ni Black na tulad ng inaasahan, ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa iyo ay ang paggamit ng mga taktika sa pagpukaw, kahit alam mong may sabwatan, kailangan mo pa ring pilitin ang sarili mo. Mayabang namang sinabihan ni Xiao Chen si Black na ano ang kinakatakutan mo. Kahit nakakalokang sabwatan ito, makakatakas pa rin tayo ng hindi nasaktan. Makalipas din ang ilang sandaling paglalakbay ay nakarating na sila sa portal patungo sa kanilang pupuntahan. At agad na silang bumaba upang ihanda ang portal. Hindi naman na agad na nagdalawang isip pa si Xiao Chen at agad niya nang sinimulan ang kanyang pagbukas ng portal. Maya-maya lang din ay nagkaroon na ng reaksyon ang formation senyales na magbubukas na ang lagusan.
Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na itong nagbukas. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen, nasa iyong mabilis na buhay, kailangan mong tumawid sa lahat ng antas ng pamumuhay at umasa din sa mga portal. Inihayag naman ni Xiao Chen na hindi ito kailangan ng kalikasan. Ang kataas-taasan ay nagtataglay ng mga mahiwagang kasangkapan na kayang lampasan ang lahat ng antas ng pamumuhay. Bahagya namang naiabangan si Black sa mga sinabi ni Xiao Chen. Pinutol naman na ni Xiao Chen ang usaping ito kaya naman sinabihan na siya ni Xiao Chen na kailangan na nilang umalis. Agad silang pumasok sa portal habang si Black naman ay hindi na lamang nagsalita sa kanyang mga narinig na walang halong kay-abangan. Sa kabilang banda naman sa Zhou-Tianjia Bushao Mountain Range, ay dahan-dahan na nagkaroon ng reaksyon ang portal dito. At lumabas sila Xiao Chen ng mabilis dito na parang tumawid lang ng isang hakbang upang makarating sa kahariang ito. Nagulat naman si Black nang maramdaman niya ang spiritual ng lugar na sabi pa nga niya na sa lugar na ito, ang espiritual na enerhiya sa makalangit na kaharian ay talagang mas sagana kaysa doon sa kaharian ng espada. Hindi naman itinanggi ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang Buzhou Shan ay naging mas kawili-wili kaysa sa mundo ng espada. At kailangan na nating umalis at sundin ang patakaran. Agad na sinarado ni Xiao Chen ang portal at inilabas ang kanyang flying machine. At mabilis na nagtungo sa lungsod upang puntahan ang kanyang alagad. Maya-maya pa ay nakarating na sila Xiao Chen sa lungsod ng Xuanwu sa loob ng Heavenly Realm. Agad silang bumaba upang makapasok na sa lungsod. Makikita naman ang gwardya na seryosong nakatingin sa kanila. Ngunit nang makalapit sila ay agad na nagbigay ito ng isang magandang pag-welcome sa kanila. Natuwa naman si Black dahil napansin niya ang pagkakaiba ng Heavenly Realm kaysa sa ibang kaharian dahil may magandang asal ang lugar na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang batang iyon ay pinamamahalaang mabuti ang lungsod ng Xuanwu at sa wakas ay nabuhay sa aking paglilinang sa kanya. Nang makarating sila sa Domain Lord's Mansion ay agad silang hinarang ng mga alagad. At sabay na tinanong si Xiao Chen na kung ang little brother ba ay pumunta upang makita ang Cutie Lord, habang bakas naman sa mga mukha nito ang takot. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na sabihin kay Xuanfeng na ang kanyang matandang kaibigan ay nandito. Hindi naman makapagsalita ang mga alagad dahil sa labis na takot. Sinabi naman ng isa na mangyaring maghintay ng sandali, at agad ko itong iuulat sa City Lord. Mabilis na tumakbo ang alagad upang magtungo sa City Lord habang si Xiao Chen naman ay nagtataka sa kilos ng mga alagad. Kaya naman agad itong tinanong ni Xiao Chen sa alagad na kung bakit kinakabahan ang lahat. Sinabi naman ng alagad na siguradong hindi kayo nagmula sa Xuanwu City, kaya hindi mo alam ang nangyayari. Ipinaliwanag ng alagad na ang Panginoon ng lungsod ay napakabait sa mga tao sa loob ng lungsod, hanggat sino man sa lungsod ng Xuanwu na nagkamali ay maaari silang direktang pumunta upang mahanap. At ngayon lang kita nakitang dumating at ang akala ko ito ay reklamo, kaya medyo nag-aalala na ako. Nang marinig ni Xiao Chen ang iminungkahi ng alagad ay agad naman na naintindihan niya ito. Dumating naman na ang isang alagad na nag-ulat sa City Lord at agad na tinawag si Xiao Chen upang sundan siya. Habang naglalakad sila ay sinabi ng alagad na ang City Lord ay naghihintay sa iyo sa unahan. Nang makarating sila sa bulwagan ay agad na sinabi ng alagad na pakiusap ay pumasok. Agad naman na sinabi ng City Lord na maligayang pagdating pakiusap ay umupo. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa ang City Lord at kanya nang itinanong na kung maaari ba niyang malaman ang kamahalan nito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na mahusay kang bata na pangalagaan ng Xuanwu City sa maayos na paraan, walang kabuluhan na ibinalik ko ang lahat ng aking pagsisikap sa kanila upang agawin ang kayamanan ng transportasyon para sa iyo. Nang marinig naman ng City Lord ang mga iminungkahi ni Xiao Chen ay nagulat siya dito dahil ang mga salitang ito ay nagmula sa kanyang master. Kaya naman agad siyang lumuhod upang magbigay ng paggalang. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na bumangon ka na, wala kang masyadong patakaran noong bata ka pa. Masaya namang sinabi ng City Lord na hindi ko pa kasi naintindihan ito noong bata pa ako. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na ano itong kayamanan ng transportasyon. May maganda pa bang ganito? Mayabang namang sinabi ni Xiao Chen kay Black na nagiging isang kayamanan, ito ay isang napakahiwagang kayamanan sa mundo, at isang beses ko lang ito nakuha, kaya wag mo nang isipin pa ito. Tinanong naman ng City Lord na kung nandito ba ang Master para sa Golden Dragon Supreme.
Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Xiao Chen at agad niyang sinabi na ano ang pinagmulan nitong Golden Dragon Supreme. Pwede mo bang sabihin ito? Inihayag naman ng City Lord na Master, ang pinakamataas na asensya ng Golden Dragon na ito ay isang 5-clawed Golden Dragon, orihinal, nakatira lang ako sa Golden Dragon Valley, at ang cultivation level ko ay ang Peak Emperor lang. Ngunit ilang taon lamang ang nakalipas, sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagbagong anyo sa pagiging isang tao, at ang kanyang paglilinang ay maihahambing sa tuktok ng kataas-taasang. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nagtaka naman si Xiao Chen sa sinabi ni City Lord na sa loob lamang ng ilang maikling taon, mula sa tugatog ng emperador hanggang sa tugatog ng supremacy sa isang iglap. Ito ba ay makatwiran? Hindi naman na nagtaka si Black sa ganitong sitwasyon kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na ito ay napakamakatwiran, isipin ang tungkol sa iyong sarili, at pagkatapos ay tungkol sa akin. Tinanong naman ni Xiao Chen ang patungkol sa kung paano kumilos ang Supreme Golden Dragon sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Inihayag naman ni Xuanfeng na ang Supreme Golden Dragon ay kadalasang napakababa at hindi kailanman nakagawa ng anumang nakakapinsala sa langit o dahilan. Kanina, nang marinig ko ang tungkol sa kanyang mga kilos ay medyo nabigla din ako. Master, sa pagkakataong ito ay sinadya kang galitin ni Jinlong, ibig sabihin may magaganap na sabuatan. Si Xuanfeng ay handang sumama sa iyo papunta sa Jinlong Valley. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na may balak din akong ganito. Tutal, sa sandaling ito, ang aking cultivation ay malayo sa dati. Nang marinig naman ito ni City Lord o ni Xuanfeng ay napabuntong hininga na lamang siya. Gayunpaman, umaasa ako sa kakayahan ng Master, ilang oras na lang bago bumalik sa Rurok. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung bakit ang taong ibon na ito ay mataas ang kumpiyansa sa iyo. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang batang ito ay nakaranas ng hindi mabilang na buhay at kamatayan kasama ko noon, kaya natural na may tiwala siya sa akin. May naalala naman si Xuanfeng kaya naman agad niyang sinabi ito kay Xiao Chen na Master, gusto mo bang ipaalam ko kay Month na nandito ka? Kung alam niyang bumalik ka, siguradong matutuwa siya. Inasar naman ni Black si Xiao Chen na, talagang lagi kang nagpapakita ng awa kahit saan. Dahil kahit saang lugar ay may babae ka. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay nagdilim ang kanyang mukha. At kanyang hinawakan si Black habang nagtataka naman si Black na kung bakit nainis si Xiao Chen. Habang pinahihirapan niya si Black ay sinabi niya kay Xuanfeng na kung ganun papuntahin mo siya dito, at tingnan natin ang babaeng ito at tingnan kung paano siya lumaki. Hirap naman si Black sa ginagawa ni Xiao Chen. Agad naman na sinunod ito ni Xuanfeng na kung ganun ay hahanapin ko siya ngayon. Habang paalis si Xuanfeng ay galit namang sinabi ni Black kay Xiao Chen na bitawan siya nitong mabahong Xiao Chen. Agad naman na binitawan siya ni Xiao Chen at ginamit naman nitong pagkakataon ni Black upang lumayo. Ngunit dahil sa kuryosidad ay tinanong niya si Xiao Chen na kung sino ang Month na ito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ito ay ang aking ampon na anak. Galit namang sinabi ni Black kay Xiao Chen na kung ayos lamang ba ito sa'yo. Nagalit naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black dahil kung ano-ano ang sinasabi nito. Kaya naman sa puntong ito ay hindi na napigilan ni Xiao Chen ang kanyang sarili at kanyang sinampal ng malakas si Black. Dahilan upang tumilapon ito at mapasigaw sa lakas ng sampal ni Xiao Chen. Habang iniinda ang sakit ay sinabi niya kay Xiao Chen na kung may nasabi ba siyang mali, nagagalit ako at nahihiya. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen bagkus ay tinignan lamang siya ni Xiao Chen ng seryoso. Maya-maya pa ay dumating na si Xuanfeng dala si Month kaya naman napalingon agad dito si Black. Natulala na lamang si Black nang biglang tumalon si Month sa kanyang harapan. Tuwang-tuwa naman si Month o si Yu nang makumpirma niyang ito ang kanyang ama. Agad naman na umiyak si Yu habang nakayakap kay Xiao Chen. Natuwa naman si Xuanfeng nang makita niyang sa wakas ay nagkita na ang dalawa. Habang si Black naman ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang kanyang anak na huwag kang umiyak. Ang mga taong daan-daang taong gulang ay hindi mapigilan ang pag-iyak. Habang umiiyak ay sinabi ni Yu na tinakot mo ako hanggang kamatayan,
Ama, akala ko hindi na kita makikita. Habang pinagmamasdan naman ni Black ang dalawa ay sa isip-isip niya na sa orihinal, hindi lang sa lahi ng tao ang gusto ni Xiao Chen. Ngunit ginawa niya, pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga Titans ay kailangang humabol sa kanya upang magkaroon ng mga anak. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Kuya Mark TV, Nicole Simpson, maraming salamat sa panunood at mangyaring palike na lang po.